Magandang araw mga kaibigan. Ito breaking news, post ng Newswatch Philippines. The National Bureau of Investigation has recommended the filing of criminal charges against Senators Joel Villanueva and Jingo Estrada, Representative Saldico, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former Representative Mitch Cahayon Oy, and former DPWH Engineer Henry Alcantara in connection with the flood control corruption scandal. Justice Secretary Boying Rimulya said the recommendation follows a scathing affidavit from Alcantara implicating the officials in the alleged budget insertions and kickbacks. Ito ang sabi ni Rimulya, I believe that freeze orders have been issued already, referring to asset freezes by the Anti-Money Laundering Council. Okay. Isa pa ang post, Philippine Star, ganyan din, no? Philippine Star, breaking. Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya announced that freeze orders have been issued for the assets of Senators Joel Villanueva and Jingo Estrada, Representative Saldico, former Representative Mitch Cahayon, SAC DPWH District Engineer Henry Alcantara, and retired DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Okay. So, to me, this is good news. Yung magsampa ng kaso laban sa mga di umano, allegedly, tiwaling opisyal ng gobyerno. Yan, dalawang senador, dalawang kongresista, isang active at isang wala na, ex. And then, dalawang DPWH officials. Sampa kagad. Anong basihan? Dahil lang sa testimony ng isang district engineer. So, ulitin ko that's good news. Isasampa na. So, NBI magsasampa ng complaint sa piskalya. Ang piskalya natin ngayon, timbang-timbangin niya yung ebidensya kung meron bang basihan. Dati, tinatawag lang na probable cause. Pwede na. Ngayon, mas mabigat. Yung ebidensya, dapat may certainty of conviction. So, mataas na standard yun. So, depende ngayon, ang labanan nasa piskalya. Granting, na ang piskalya, makakita siya ng certainty of conviction, depende sa ebidensya, iakit niya sa korte, yan na ang tunay na labanan. Ako, may tiwala ako sa ating mga korte. Sa totoo lang. Mayroon mang mga scalawags, kailang kakaunti. Karamihan sa mga judges natin, mula sa lower judges hanggang sa Supreme Court, saludo ako sa ating mga korte. Kaya yan ang tunay na labanan. So, yung pagsampa ng kaso, madali. From NBI to prosecutor to korte, ito na ang tunay na labanan. Okay. Narinig ko yung pahayag o yung sworn affidavit ni Alcantara. Hindi naman ako abogado, okay lang. Opinion ko lang ito. Mahina ang mga binitawang salaysay ni Alcantara. Puros lang salita.
ang palagi niyang is yung Yusek Bernardo. Paano kung ang Yusek Bernardo na nag-promise daw mag-attend ngayong Huwebes, paano kung i-deny niya? Basta ang sentro ng testimony ni Alcantara nandito kay Bernardo. Yung involvement ni Senator Jinggoy, involvement ni Villanueva, yung kay Ko, ganun din. Nakasentro lahat. Ang parang, kung ito yung mga mambabatas, nandito si Alcantara, nandito naman sa gitna, si Yusek Bernardo. Kung si Yusek Bernardo, patutuhanan niya ang mga sinasabi ni Alcantara, yan, maging mas malakas kasi meron ng corroborating evidence. Kasi kung nag-iisa lang si Alcantara, hindi siya sang-ayunan ni Bernardo, wala na. Dismiss na yung kaso na yan. Yan ang tingin ko. Kaya malalaman natin sa Huwebes dahil mag-a-attend daw si former Yusek Bernardo. Ulitin ko, yan, mga yan, akusasyon pa lang yan. Huwag muna tayong manghusga. Kasi, itong labanan sa politika, posibleng may sinisira lang mga pangalan. Kahit nga si Saldico, hindi naman niya inaamin yung mga akusasyon. Sabi niya, malinis daw ang konsensya niya, yung mga akusasyon, baseless and irresponsible. Kaya nga, depende sa bigat ng ebidensya. Maraming magagaling na lawyers, kaya nilang, kasi nga, ang conviction is proof beyond reasonable doubt. Ang batas natin, mas pinapaboran, kung alanganin, ay di, acquit na lang kung alanganin. It should be proof beyond reasonable doubt. May makukulong ba? Alanganin pa. May kakasuhan? Yes, ito na nga. Kinasuhan na nga eh. So, good luck dito sa move na ito ng DOJ, NBI. The ball is now on the hands of prosecutors and sa mga korte. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa inyong dating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang bukid noon itong Talandig, ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tahanan, mas maayos na tahanan dahil tumutulo na ang bubong ng kanilang mga balay. Panoorin nyo ang video na ito. Karon human na gyud pagatop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama ganina nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usa ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni katuig. Nagayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat pa man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Mm. Among atop. Oo.
Lagi. So, pila ka buki mong anak ante? Upat. So, tanan na nakapamilya ante. Tanan na. Ay, so, ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So, pila na daw imong edad ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so, kuan na gid ante ba? Pila na ka buki mong apo ante? Unom na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabid.